Ang paghihiganti ng api, The Revenge of Billionaire Wives. Talk with my boss. Kabanata 9. Iyon na ang araw kung saan ay darating na si Lloyd. Hindi siya nagsabi kay Karina kasi gusto niya itong suprisahin, kaya naman excited na siya na pupunta sa apartment nila kinabukasan. Nakarating na sila sa bahay ng kanyang auntie at uncle at kasama din niya sila galing sa Pilipinas. Hello, Mom and Dad. How was vacation in Philippines? Nako, Tia, sobrang saya. Kahit isang buwan lang kami doon pero super enjoy. Siya nga pala, nasaan si Patrick? Sagot ng kanyang ina. Hindi ko po alam, Mom, kasi wala naman po siyang sinabi sa akin. Ganyan naman yung kapatid ko kahit saan nagpupunta. Hayaan na natin, malaki na naman siya, alam na niya kung ano ang tama at mali. Sabi ni Pia. Sina David at Olivia ang mga magulang nila, Patrick at Pia. Pamilya sila ng mga mayayamang angkan. Dahil ang mga magulang nila, may maraming negosyo. Magkapatid ang ama ni Lloyd at ama nina Patrick at Pia. Nasa linya na nila ang lahi ng mga negosyante na kaya tinaguri ang mga bilyonaryong angkan. Akala ko ba nandito siya, kasi kausap ko siya kahapon, sabi niya na hindi daw siya aalis ng bahay hanggat hindi kami darating. Sabi ni Lloyd. Hay naku, ewan ko ba sa kapatid kong iyon. Lately ay napapansin kong weird na siya. Mas behave na siya ngayon kaysa dati na walang ibang ginawa kundi gala ng gala. Sagot ni Pia. Tawagan mo nga uli, Pia. Mas mabuti nang kakain tayo na magkasama. Pakisabi kay Manang na maghanda na siya ng tanghalian natin. Utos ng kanyang ama. Habang sa restaurant ay nandoon pala si Patrick sa opisina ni Marco. Halos araw-araw na nandoon si Patrick kasi gusto niyang makita si Karina. Hey! Patrick, napapansin ko atang everyday nandito ka sa opisina ko. Wala bang masyadong customer sa main branch natin? Bro, hayaan mo na ako. May assistant naman ako doon. Alam na nila ang gagawin nila, mas gusto ko dito kasi nakikita ko si Karina. Ay! Kaya naman pala. Ikaw talaga, kung jowa ko yang si Karina, magseselos talaga ako. Wag naman ganoon, bro, alam mo naman na may gusto na ako kay Karina. Nagbago na kaya ako dahil sa kanya. Lakas makatama ng aura niya. Sabi ni Patrick. Ikaw talaga. Magtrabaho ka na nga dyan. Para naman hindi sayang ang pagpunta mo dito sa opisina ko. Sabi ni Marco. Haste. Ano ba yan siya, nakalimutan mo na ba ako ang may-ari ng restaurant na ito? Kaya hayaan mo na ako. Biglang nagring ang phone ni Patrick. Saka pa lang niya naalala, na ngayong araw pala ang dating ng parents niya at si Lloyd. Shit! Bro, nakalimutan ko. This day pala ang dating ni na Mom and Dad kasama si Lloyd. Oh! Ayan, sa kabisi mo kay Karina, nakalimutan mo na ang family mo. Umuwi ka muna, hindi ko naman aagawin si Karina sa iyo. Haha! Asar ni Marco. Siguraduhin mo lang para hindi tayo magka-problema. Sige na, aalis na ako. Nagmamadaling umalis si Patrick, hindi na siya nakapagpaalam kay Karina. Nakita siya ni Karina na nagmamadali palabas. Nagtataka naman siya kung bakit ang bilis ng lakad ni Patrick. Ano kaya ang nangyayari kay Sir Patrick? Bakit ang bilis ng lakad niya? May emergency kaya? Iyon na lamang ang nasambit ko sa aking sarili. Nagulat naman ako nang magsalita sa aking likuran si Sir Marco. Karina. Bulong ni Sir Marco sa akin. Ay, Sir. Nagulat naman po ako sa inyo. May kailangan po ba kayo sa akin? Tanong ko sa aking manager. Kailangan ko sana na makita ang files for the last week. Kasi i-liquidate na natin iyon at maibigay na sa finance kung okay na ba siya. Kasi kailangan ko din yan para sa whole month na liquidation. Sabi ni Sir Marco sa akin. Sige po, sir, pupunta na po ako sa opisina ninyo. Kukunin ko po muna ang files para makita ninyo. Sagot ko sa aking manager. Kumatok na si Karina, pinapasok naman siya ni Marco. Nagsimula na rin silang mag-liquidate, nakaupo si Karina sa kabilang mesa habang sa table naman ni Marco siya nakaupo. Makalipas ang ilang minuto ay lumapit si Marco kay Karina. Nagtanong siya tungkol sa mga days na income na hindi niya naiintindihan. Napansin kong palapit ng palapit si Sir Marco sa akin, naaamoy ko ang mabangong perfume na gamit niya.
In fairness, may itsura din naman si Sir Marco. Kaso hindi ko alam kung single pa ba ito o married na, o di kaya ay may girlfriend na. Nakakahiya naman kung tatanungin ko siya. Nakiramdam lang ako sa kanya, hindi na siguro siya nakatiis ay kinuha na niya ang upuan niya at tumabi sa akin. Hindi rin naman maipagkaila na may alindog din naman ako kahit hindi ako kagaya ng ibang babae na hinahanap nila na mayaman, maputi, may pinag-aralan at lahat ay nasa isang babae. Pero may uniqueness din naman ako na wala sa ibang babae, proud din naman ako sa attitude ko na alam kong wala sa ibang babae. Karina, okay ka lang ba? Ha? Yes, sir. Sorry po, may naalala lang po ako. Ah, ganoon ba, sino naman ang naaalala mo? Boyfriend mo ba? Nagulat ako sa tanong niya sa akin. Ha? Ano pong boyfriend? Wala po akong boyfriend, sir. Oh, really, sa ganda mong yan wala ka pang boyfriend. Hindi ako makapaniwala. Baka naman choosy ka. Inaasar pa ako ng boss ko, mukha ba akong choosy? Pero parang tama naman siya. Ha? Hindi naman po sa ganoon, sir. Priority ko lang po ang family ko sa ngayon kasi po, ako na ang naging breadwinner ng family namin simula noong namatay ang father ko 2 years ago. Na-mention ko na po ata iyon sa inyo, sir. Oh, yeah. Sorry to hear that, Karina. I should not judge you. How many siblings you have? 3 lang po kaming magkakapatid, sir, pero ako lang po ang babae. Ang 2 ko pong kapatid ay puro lalaki. Ang sagot ko sa kanya. I see. I understand your situation. Kasi breadwinner din ako ng family namin. Last year namatay ang mom ko, so si dad na lang ang nag-aalaga sa amin. But after mag 1 year ni mom na mamatay, ay nagkaroon siya ng affair sa ibang babae. In short, nag-asawa siya uli. 2 lang kaming magkapatid, ako ang panganay at bunso namin ay babae, pero nasa Pilipinas siya ngayon. Plano kong ang papuntahin dito para magbakasyon at ipasyal naman dito sa London. Kwento sa akin ni Sir Marco. Para na kaming mag-close friend ni Sir Marco kasi hindi siya nahiyang kwento sa akin ang private life niya. Isa na lang ang inaantay ko, yung mag-open up siya tungkol sa naging relasyon niya. Pero pakiramdam ko masyado itong na broken-hearted kasi parang umiiwas siya pagdating sa usapang relationship. Pero na-curious talaga ako sa love life niya, kahit nakakahiya ay nagtanong ako sa kanya. Ah, sir, pwede pong magtanong. I know this sounds weird pero na-curious lang po talaga ako. Nagkaroon po ba kayo ng girlfriend or may girlfriend po ba kayo? Matapang kong tanong sa kanya. Haha, tumawa lang siya. Nagulat ako kung bakit siya natawa. May nakakatawa ba sa tanong ko? Sorry sir, masyado na ata akong chismosa. Okay lang, natatawa lang ako, kasi hindi ko akalain na curious ka sa love life ko. Sagot ni Sir Marco sa akin. Sorry po sir, nakakahiya po sa tanong ko. Okay lang, Karina. Actually I had one girlfriend before, so ex ko na siya ngayon. But unfortunately she cheated on me. She had an affair with one of my friends. Hindi ko alam kung paanong nangyari iyon. Hindi ko maintindihan kung saan ako nagkamali at saan ako nagkulang, though minahal ko naman siya sobra. Pero nakuha pa rin niyang humanap ng iba. The worst thing is kaibigan ko pa. Kaya ako na ang kumalas. Hindi ko na siya kinumpronta at nanahimik na lang ako. Kwento sa akin ni Sir Marco. Nagulat ako sa mga sinabi ni Sir Marco sa akin. Kaya pala masyado na siyang maingat ngayon pagdating sa mga babae. Sorry to hear that sir, dapat pala hindi ko na tinanong sa iyo. Baka po hindi pa kayo nakapag-move on. Medyo matagal na rin iyon, Karina, siguro mga 2 years ago kaya nakapag-move on na ako. Siguro naalala ko pa iyong mga masasayang araw namin, kaso ganoon talaga, minsan hindi tayo swerte sa pag-ibig. Nadama ko ang kalungkutan ni Sir Marco. Kung ako din ang nasa posisyon niya, syempre masasaktan din ako. Magkaiba nga lang kami ng sitwasyon. Okay lang iyan sir, madami pa naman babaeng deserving sa pagmamahal ninyo sir. Kaya tiwala lang po. Iyon ang sabi ko sa kanya. Napangiti naman siya. Natatakot ako na baka magtanong siya tungkol sa love life ko, sana hindi kasi ayaw kong ikwento ang nakaraan ko. Kasi sa tuwing naaalala ko ang lalaking iyon gusto kong ibitin siya ng patiwarik labas ang mga itlog niya.
Nagring ang phone ni Marco. Sinagot niya ito at pumunta siya sa labas. Nabunutan na naman ako ng tinik kasi hindi na niya ako matatanong, pinagpatuloy ko na lang ang pag-liquidate. Pumasok uli si Sir Marco at nagpaalam siya sa akin na ako na lang ang tatapos ng report kasi inimbitahan siya ni Patrick na kumain sa kanila. Gabi na nang matapos ko ang report. Nilagay ko yun sa table ni Sir Marco at lumabas na ako, tahimik na rin ang restaurant dahil sa nag-uwian na ang ibang mga staff. Nag-close na rin ako, nag-message ako kay Dina na magkita kami sa isang mall na malapit sa restaurant na pinagtatrabahuan niya at kay Dina ay para sabay na kaming umuwi. Palabas na ako ng restaurant, naglakad ako palabas para sumakay ng taxi papunta sa mall. Alam kong close na ang mall pero sabi ko kay Dina na sa labas siya mag-antay kung mauna siya sa akin, o di kaya ako ang mag-antay sa kanya sa labas kung ako ang mauuna. Napansin kong lumiko ang driver at ibang way ang dinaanan niya. Excuse me po, bakit po kayo lumiko? Hindi po ito ang daan na pupuntahan ko. Hindi sumagot sa akin ang driver. Nagsimula na akong kabahan. Ano na naman kaya ang plano ng driver na ito? Pilit kong pinakalma ang sarili ko, pero hindi talaga siya nagsasalita. Brother, saan niyo po ako dadalhin? Bakit po sa madilim na eskinita tayo dumaan? Nanginginig na ang buo kong katawan parang nasa malamig na lugar ako. Nagsimula na akong magdasal. Magkahalo ng negative vibes ang nasa isip. Diyos ko po, ano kaya ang gagawin ng taxi driver na ito sa akin? Sino kaya ang taxi driver na iyon at ano ang plano niya kay Karina? Hanggang sa muli mga idol.